Naging makulay ang inyong buhay. Nagsumikap kayo sa inyong karera, nagpalaki ng pamilya, at pinasan ang mga responsibilidad sa loob ng maraming dekada. Ngunit walang nagsabi sa inyo na maaaring mangyari ito, na isang araw sa edad na 60 o 70, matapos ang lahat ng inyong pinagdaanan, ang pakikipag-ugnayan sa inyong asawa ay bigla na lang magiging masakit. Na ang isang bagay na dati ninyong iniuugnay sa koneksyon at kasiyahan ay magiging dahilan ng takot. Ito ay maaaring maramdaman na parang isang pagtataksil ng sarili ninyong katawan, ng inyong pagkababae, ng lahat ng akala ninyo ay naiintindihan ninyo tungkol sa inyong sarili. At ang pinakamasaklap sa lahat, pakiramdam ninyo ay isa itong lihim na tila walang gustong magbahagi. Ngunit handa akong ibahagi ito. Ako po si Dr. Mila De La Paz at bilang isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga kababaihan, pagkatapos ng menopause, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Nakausap ko na ang hindi mabilang na mga babae. Marami sa kanila ay tulad ninyo na tahimik na nakikipagbuno sa mga tunay na alalahanin. Kung kayo ay nahihirapan sa masakit na pakikipagtalik sa inyong pagtanda, nais kong malaman ninyo ang dalawang bagay. Una, mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ninyo. At pangalawa, mayroon itong tunay at epektibong mga solusyon. Iniisip ng karamihan na ang masakit na pakikipagtalik ay isang bagay na kailangan na lang pagtiisan, isang hindi maiiwasang bunga ng pagtanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang katotohanan ay mas komplikado at sa kabutihang palad, mas puno ng pag-asa? Paano kung sabihin ko sa inyo na maraming nakatatandang kababaihan ang nagkakaroon ng problemang ito, hindi dahil sila ay sira, kundi dahil sa mga pagbabagong pisikal at emosyonal na hindi sila napaghandaan? Sa talakayang ito, ipapaliwanag ko kung bakit kadalasang nagiging masakit ang pakikipagtalik habang nagkakaedad, ang mga biolohikal at emosyonal na puwersang nagtutulak dito, at higit sa lahat kung ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon upang maibalik ang komportable at kasiyasyang pakikipag-ugnayan. Ibubunyag ko rin ang isang pagkakamali na nagagawa ng karamihan sa mga kababaihan na lalo pang nagpapalala nito, kaya't manatili po kayo. Ang mga maririnig ninyo ay maaring magpabago sa pinakapribadong bahagi ng inyong buhay para sa mas ikabubuti. Bago tayo magsimula, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications upang hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na talakayan na nakatuon sa mga tunay na solusyon para sa kalusugan ng kababaihan sa inyong yugto ng buhay. Kung ang paksang ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang 1 sa comments. Kung hindi naman, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikha ng mas makabuluhang nilalaman para sa komunidad na ito. Sige, simulan na natin sa pag-unawa kung ano nga ba talaga ang ating pinag-uusapan. Dahil ang masakit na pakikipagtalik ay hindi lamang isang malabong pagkadismaya o isang beses na issue. Mayroon itong malinaw na medikal na kahulugan at ang pag-alam dito, ang unang hakbang tungo sa pagbawi ng inyong kaginhawahan at kumpiyansa. 1. Ano nga ba talaga ang masakit na pakikipagtalik? Painful intercourse. Kapag ang isang babae ay umabot na sa kanyang 60s o 70s, maraming pagbabago ang inaasahan niya. Mas mabagal na mga umaga, mga puting buhok, siguro ilang bagong bote ng gamot sa tabi ng kama. Ngunit isang bagay na tila walang naghahanda sa iyo ay kung ano ang mangyayari kapag ang iyong katawan ay nagsimulang gawing masakit, ang isang bagay na dating natural, nag-uugnay at sagrado pa nga. Natatagpuan mo ang iyong sarili na naghahanda para sa pakiramdam ng hapdi pag-inat o pagkiskis. At hindi lang paminsan-minsan, kundi madalas na nagiging dahilan para gusto mong huminto, nag-aalala ang iyong partner bago pa man magkaroon ng pagkakataong maging makabuluhan ang sandali. Iyan ang masakit na pakikipagtalik o dispareunya. Daan-daang nakatatandang babae na
Ang umupo sa harap ko sa aking klinika, sa Makati, puno ng pagkadismaya ang kanilang mga mata at may iisang tahimik na tanong. Bakit ngayon pa? Ang ilan ay inisip na kasalanan nila na hindi sila sapat na nasa mood. Ang iba naman ay ipinapalagay na bahagi lang ito ng pagtanda at isang bagay na dapat tahimik na tanggapin. Ngunit pareho itong hindi totoo. Sa medikal na pananalita, ang dyspareunia ay tumutukoy sa paulit-ulit o palagiang pananakit sa maselang bahagi ng katawan na nangyayari bago, habang o pagkatapos makipagtalik. Ngunit hindi ito tungkol sa isang klinikal na tawag lamang. Ito ay tungkol sa kung ano ang pakiramdam kapag ang iyong katawan ay nagsasabing hindi sa isang bagay na maaaring sinasabi ng iyong puso na oo. At para sa maraming kababaihan, lalo na sa mga nasa matagal ng relasyon, ito ay tungkol sa pagkakasala, sa pag-iwas, sa pakikipagtalik, o sa pagkabalisa kung sasakit na naman ba ito sa pagkakataong ito. Ang mas nakakagulat pa ay kung gaano ito karaniwan. Umaabot sa 60% ng mga babaeng postmenopausal ang nakakaranas ng mga sintomas ng genitourinary syndrome of menopause, GSM, isang kondisyon kung saan dahil sa pagbaba ng antas ng estrogen, ang mga tissue sa ari ay numinipis na tutuyo at nagiging marupok kung saan ang masakit na pakikipagtalik ang pinakanakakabagabag na sintomas. Ngunit wala pang 10% ang nakikipag-usap sa doktor tungkol dito. Karamihan ay nagdurusa sa katahimikan, nahihiya o napapahiya, hindi namamalayan na ang kanilang pinagdadaanan ay may pangalan at may solusyon. Mayroong dalawang pangunahing uri ng dyspareunia. Primary dyspareunia. Ito ay isang bagay na nararanasan mo na mula pa sa iyong mga unang karanasan sa sexual na pakikipag-ugnayan. Palagi kang nakakaramdam ng sakit sa tuwing may penetration at patuloy mo itong pinoproblema sa buong buhay mo. Sa mga ganitong kaso, ang issue ay madalas na may kaugnayan sa mga dati ng kondisyong pisikal o malalim na pagkabalisa. Secondary dyspareunia. Ito ang mas madalas kong nakikita sa mga nakatatandang kababaihan. Nangyayari ito pagkatapos ng maraming taon ng normal at komportableng karanasan sa pakikipagtalik. Maaring wala kang naging problema noong ikay nasa 30s, 40s o kahit maagang 50s, ngunit sa isang punto pagkatapos ng menopause, nagsimulang magbago ang mga bagay. Marahil ay napansin mo ito nang paunti-unti medyo mas tuyo dito, kaunting pagkiskis doon, o baka nagsimula ito pagkatapos ng isang panahon na hindi kayo nagtatalik. Ano man ang sanhi, ang iyong katawan ay nagsimulang lumikha ng isang bagong tugon, isa na hindi mo hiniling at isa na tila imposibleng pigilan. At heto ang mahirap na bahagi, habang lalong sumasakit, lalo kang natatakot. At habang lalo kang natatakot, lalo namang humihigpit ang iyong mga kalamnan sa pelvic floor na lalong nagpapasakit sa pakikipagtalik. Ito ay nagiging isang walang katapusang siklo, isang paulit-ulit na sakit at pagkabalisa na tinitiis ng napakaraming kababaihan nang hindi man lang nasasabihan na ito'y karaniwan, ito'y pisyolohikal at higit sa lahat, ito'y malulunasan. Naiintindihan ko kung gaano ito kapersonal para sa inyo. Para sa maraming babae, ang sex ay hindi lang pisikal. Ito ay emosyonal. Ito ang paraan nila upang ipahayag ang pagmamahal, kahinaan at koneksyon. Kapag may nagsimulang humadlang dito, maaari nitong yugyugin ang iyong pagkatao. Ngunit hayaan ninyo akong siguruhin sa inyo, hindi ito ang katapusan. Ito ay isang senyalis, isang tanda na may hinihiling ang inyong katawan, pangunawa, atensyon at suporta. At ang suportang yon ay umiiral. Ngayong nalinaw na natin kung ano ang masakit na pakikipagtalik at na hindi ito isang bagay na inyong inimbento o pinalalaki lamang oras na para itanong ang mas malalim na katanungan. Bakit nga ba ito nangyayari? Dahil kapag naunawaan ninyo ang mga sanhi sa likod nito, makikita ninyo kung gaano karaming paraan para mabawi ang kontrol at ang ilan sa mga ito ay maaring makagulat sa inyo.
Kung nandito pa rin kayo at ang usapang ito ay tumatagos sa inyo, i-type ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Ngayon, magpatuloy tayo dahil ang susunod nating tatalakayin ay maaring makatulong sa inyo na maunawaan ang inyong sarili sa isang bagong paraan. Ano ang mga sanhi ng masakit na pakikipagtalik sa mga nakatatandang babae? Sa tuwing may pasyente akong nagtatanong, bakit po ito nangyayari ngayon? Mayroong isang sandaling katahimikan. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil alam ko kung ano talaga ang kanilang tinatanong. Tinatanong nila kung bakit ang kanilang katawan pagkatapos ng mga dekada na alam kung paano tumugon ng may kasiyahan ay bigla na lang tumutugon ng may sakit. Tinatanong nila kung bakit ang isang bagay na dati walang kahirap-hirap ay naging sanhi ng stress, kahihiyan o katahimikan. At tinatanong nila kung bakit walang nagsabi sa kanila na maaaring mangyari ito sa kanilang edad. Ang totoo, ang masakit na pakikipagtalik ay hindi isang bigla ang pangyayari o isang senyales na kayo ay natutuyo na. Ito ay resulta ng maraming patong-patong na salik biolohikal, psikolohikal, emosyonal na lahat ay nagtutulungan minsan laban sa inyo. At para sa mga nakatatandang kababaihan, ang mga salik na ito ay madalas na mas nagiging malinaw habang nagkakaedad. Simulan natin sa pinakamakapangyarihang pagbabagong biolohikal, ang mga hormone. Ang numero 1 salarin sa likod ng masakit na pakikipagtalik pagkatapos ng menopause ay ang pagbaba ng estrogen. Ang estrogen ay ang hormone na nagpapanatili sa mga tissue ng inyong ari na makapal, mamasa-masa at nababanat. Kapag bumagsak ang antas ng estrogen, pagkatapos ng menopause, ang mga tissue na yon ay maaaring numipis, matuyo at maging marupok, isang kondisyon na tinatawag na vaginal atrophy o GSM. Isipin ninyo ang isang matambok na ubas na naging pasas. Nawawala ang pagiging nababanat ng tissue, nababawasan ang natural na lubrikasyon nito at ang daanan ng ari ay maari pang kumipot at umikli. Kung walang suporta ng estrogen, ang banayad na pagkiskis sa pakikipagtalik ay maaaring magdulot ng maliliit na sugat, pamamaga at matinding sakit. Ngunit hindi lamang ito isang problemang mekanikal. May mga psikolohikal na salik din na kasama. Ang siklo ng sakit at pagkabalisa. Kapag minsan nang naging masakit ang pakikipagtalik, natural na nababalisa ka na baka maulit ito. Ang pagkabalisa na yon ay nagiging sanhi ng hindi mo namamalayang paghigpit ng iyong mga kalamnan sa pelvic floor, isang paraan ng pagprotekta. Ngunit ang tensyon na ito na tinatawag na vaginismus ay nagpapakipot sa bukana ng ari at lalong nagpapahirap at nagpapasakit sa penetration. Ito ay nagpapatunay sa iyong kinatatakutan, lalo kang kinakabahan sa susunod at lumilikha ng isang malakas at nakakadismayang paulit-ulit na siklo. Kulang sa pagkagising ng pagnanasa. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay madalas nangangailangan ng mas maraming oras at estimulasyon para lubusang ma-arouse. Kung ikaw o ang iyong partner ay nagmamadali o kung hindi kayo nagsasagawa ng sapat na foreplay, hindi makakapag-produce ang inyong katawan ng sapat na natural na lubrikasyon. Kung wala ang arousal na yon, ang ari ay hindi lumalawak at nagkakaroon ng sapat na basa na direktang hahantong sa pagkiskis at sakit. Stress sa relasyon at emosyonal. Ang intimacy ay hindi kailanman pisikal lamang. Kung may hindi nare-resolbang tensyon sa inyong relasyon, kung pakiramdam ninyo ay hindi kayo konektado sa inyong partner, o kung kayo ay nahihirapan sa stress mula sa ibang bahagi ng inyong buhay, maaaring maging napakahirap para sa inyong katawan na mag-relax at tumugon ng may kasiyahan. Ang ating isip at katawan ay malalim na magkakaugnay. Mga alalahanin sa imahe ng katawan. Maraming kababaihan ang nababawasan ng kumpiyansa sa kanilang katawan habang sila'y tumatanda. Ang mga damdaming ito ng pagiging self-conscious ay maaaring hadlangan ang pagnanasang sexual at arousal
na nag-aambag sa mga pisikal na isyu na nagdudulot ng sakit. Lahat ng mga sanhi na ito, hormonal, pisikal, mental, ay hindi nakakabawas sa inyong pagkababae. Ito ay nagpapatunay na kayo ay tao. At ang kagandahan ng pag-unawa sa mga ito ay nagbubukas ito ng pinto sa mga solusyon. Dahil kapag alam mo na kung ano ang nagtutulak sa masakit na pakikipagtalik, hindi ka na walang magawa. Maaari mong tugunan ang pinakaugat ng problema sa halip na tiisin lamang ang sintomas. At ngayong natuklasan na natin kung ano ang nangyayari sa likod ng lahat, ang susunod na hakbang ay alamin kung paano natin matututukoy kung ito ay tunay na dispareunya at hindi lamang isang panandali ang isyu. Sa susunod na bahagi ipapakita ko sa inyo ang simpleng pamantayan na ginagamit ng mga doktor para ma-diagnose ito at kung bakit ang maagang pagkilala sa mga senyales ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. 3. Paano dinadiagnose ang masakit na pakikipagtalik? Isa sa mga pinakakaraniwang maling akala na naririnig ko mula sa mga nakatatandang kababaihan ay ang paniniwala na kung ang sakit ay doon sa ibaba, ito ay masyadong kahiyahiyang pag-usapan o hindi isang tunay na problemang medikal. Iniisip nila na ito ay isang bagay na dapat nilang harapin ng mag-isa. Mayroon akong mga pasyenteng tahimik na nakaupo sa aking opisina, hindi mapakali umiiwas, sa tingin hindi sigurado kung dapat ba nilang buksan ang usaping ito. At kapag sa wakas ay ginawa nila, kadalasan ay lumalabas ito na parang isang kumpisal, "Dok, masakit po kasi kapag kami." Alam mo na, heto ang sinasabi ko sa kanila sa bawat pagkakataon. Kung ikinababahala ninyo ito, mahalaga ito. Period. Ang masakit na pakikipagtalik ay hindi tungkol sa isang mahigpit na kahulugan sa libro o pagpasa sa isang medikal na pagsusulit. Ito ay tungkol sa kung paano naaapektuhan ng iyong karanasan ang iyong buhay, ang iyong relasyon, ang iyong kumpiyansa, at ang iyong pakiramdam ng pagiging malapit sa kapwa. Ang pagdiagnose ng dispareunia ay hindi nangangailangan ng mga invasive na pamamaraan o nakakatakot na eksaminasyon. Nagsisimula ito sa isang bagay na mas simple at mas makapangyarihan, isang pag-uusap, isang ligtas na espasyo at isang kahandaang maging tapat tungkol sa iyong pinagdadaanan. Gayunpaman sinusunod namin ang isang hanay ng mga naitatag na klinikal na tanong upang gabayan kami. Ang katangian ng sakit. Ang sakit ba ay mababaw sa bukana lamang na nagpapahiwatig ng pagkatuyo at pagnipis ng tissue? O ito ba ay mas malalim sa loob na maaaring tumukoy sa mga issue sa pelvic floor o iba pang kondisyon? Ang pakiramdam ba ay parang habdikirot o pagngirot? Nangyayari ba ito sa anumang uri ng penetration o sa pakikipagtalik lamang? Emosyonal na pagkabalisa, ngunit hindi kami humihinto sa pisikal na sensasyon. Ang pangalawa, at marahil, mas mahalaga na salik, ay ang emosyonal na pagkabalisa. Nakakabagabag ba ito sa inyo? Nagdudulot ba ito ng kalungkutan pagkadismaya o pakiramdam na kayo'y sira? Iniiwasan ba ninyo ang pakikipagtalik dahil dito, nagsimula na ba itong lumikha ng distansya o tensyon sa inyong mga pribadong sandali? Ang emosyonal na bigat na iyon ay kasing halaga ng pisikal na sakit. Pagiging pare-pareho. Ito ba ay isang bagay na nangyayari halos tuwing kayo ay nagtatalik? Nagiging isang pattern ba ito na tila hindi ninyo maputol? Kung oo ang sagot, hindi na natin pinag-uusapan ang isang beses na pangyayari o isang masamang araw. Pinag-uusapan natin ang isang tunay na kondisyon, isa na karapat-dapat kilalanin at gamutin ng may parehong pangangalaga at kaseryosohan tulad ng anumang alalahanin sa kalusugan. Ang nakakatuwa ay kung gaano karaming kababaihan ang nag-iisip na kailangan nilang patunayan ang kanilang sakit para seryosohin. Sasabihin nila ang mga bagay tulad ng, "Hindi naman po tuwing-tuwi na," o "Baka hindi ko lang po sinusubukan ng husto." Ngunit heto ang ipinapaalala ko sa kanila,
Hindi ninyo kailangang lagyan ng check ang bawat kahon para magsimula ng isang pag-uusap. Hindi ninyo kailangang maliitin ang inyong karanasan. Kung sa pakiramdam ninyo ay problema ito nga ay isang problema at yun pa lang ay sapat na para bigyan ng suporta. Sa isang pagbisita, gagawin ko rin ang isang marahang pelvic exam upang suriin ang kalusugan ng mga tissue sa ari at vulva at tingnan kung may iba pang pisikal na sanhi. Ngunit ito ay laging ginagawa ng may pangunahing pagsasaalang-alang sa inyong kaginhawahan. Ang layunin ng diagnosis ay hindi lamang para lagyan ng pangalan ng problema. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa buong larawan kung sino ka, kung ano ang itsura ng iyong relasyon, at kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa nangyayari. At ito ang dahilan kung bakit lagi kong hinihikayat ang mga kababaihan na magsalita ng maaga. Kung mas maaga nating pag-usapan, mas maaga nating matutukoy ang sanhi, maging ito man ay vaginal atrophy tension sa pelvic floor o pinaghalong mga salik. At mula doon makakabuo tayo ng isang plano na akma sa inyong mga pangangailangan, hindi lamang isang pangkalahatang lunas, kundi isang personalisadong diskarte na gumagalang sa yugto ng inyong buhay, sa inyong kalusugan at sa inyong mga layunin. Kaya kung nag-iisip kayo kung ang inyong nararanasan ay kwalipikado, bilang isang tunay na problema, hinihikayat ko kayong itigil na ang pag-aalinlangan sa inyong sarili. Magtiwala sa sinasabi ng inyong katawan at ng inyong emosyon. Iyan ang tunay na panimulang punto. Hindi isang resulta ng pagsusulit, kundi ang inyong katotohanan. At ngayong nalinaw na natin kung paano ito nasusuri, ang susunod na tanong ay mas nagiging mahalaga. Ano nga ba ang maaari ninyong gawin tungkol dito? Dahil habang mahalaga ang pag-unawa, sa problema ang paghahanap ng tunay at praktikal na paraan upang malampasan ito, doon tunay na nagsisimula ang pagbabago. Sa susunod na bahagi ating tatalakayin ang pinaka-epektibong mga pamamaraan na hindi nangangailangan ng gamot na tumutulong sa mga kababaihang tulad ninyo na maibalik ang kanilang kaginhawahan simula sa loob palabas. Kung nanonood pa rin kayo at ang mga kaalamang ito ay tumatama sa inyo, i-type ang numerong 1 sa comments upang ipaalam sa akin na narito kayo at nakikinig. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Ang susunod na bahaging ito ay maaaring maging isang mahalagang pagbabago para sa inyo. Part: Paano malulunasan ng masakit na pakikipagtalik nang walang gamot? Magiging tapat ako sa inyo. Isa sa mga pinaka-nakapagpapalakas ng loob na sandali na nasasaksihan ko sa aking klinika ay kapag napagtanto ng isang babae na hindi lahat ng solusyon ay kailangang manggaling sa butika, lalo na pagdating sa masakit na pakikipagtalik. Para sa mga nakatatandang kababaihan, madalas mayroong tahimik na pagtanggap, isang paniniwala na ang tanging landas nila ay nasa mga hormone o reseta. Ngunit ang paulit-ulit kong nakikita ay ang katawan. Kahit sa mga huling taon nito, ay gusto pa ring makipagtulungan sa iyo. Kailangan lang nito ng tamang uri ng suporta at pangangalaga. Ang ating mga katawan ay may kakayahang gumawa ng mga kamanghamanghang bagay kahit na ito'y tumatanda. Ngunit minsan kailangan nila ng kaunting tulong para makabalik sa tamang landas. At pagdating sa dispareunia, may mga paraan na hindi medikal, na hindi lamang gumagana, kundi madalas ay nag-iiwan sa mga kababaihan na mas konektado sa kanilang katawan at mas may kontrol sa kanilang kasiyahan kaysa sa naramdaman nila sa loob ng maraming taon. Vaginal moisturizers at lubricants. Simulan natin sa pinakamahalaga. Ito ay 2 magkaibang produkto para sa 2 magkaibang gawain. Ang mga moisturizer ay para sa regular na paggamit, 2 sa 3 beses sa isang linggo, upang ibalik ang kahalumigmigan sa mga tissue ng ari sa patuloy na batayan na nagpapabuti sa kanilang kalusugan at pagka-elastiko. Ang mga lubricant ay para gamitin sa mismong sandali, bago at habang nakikipagtalik upang mabawasan ang pagkiskis.
Ang paggamit ng pareho ay isang malaking tulong. Maghanap ng mataas na kalidad, water-based o silicone-based na mga produkto na walang parabens, glycerin o pabango na maaaring maging sanhi ng iritasyon. Pelvic floor physical therapy. Ito ay isa sa pinaka-epektibo ngunit hindi gaanong kilalang mga lunas. Iniisip ng karamihan na ang mga ehersisyo sa pelvic floor kegels ay para lamang sa pagpapatibay. Ngunit ang isang sanay na physical therapist ay maaaring magturo sa inyo kung paano rin i-relax at pakawalan ang tensyon sa mga kalamnan na ito na mahalaga para malampasan ang siklo ng sakit at pagkabalisa. Gumagamit sila ng marahang manual na pamamaraan, biofeedback at mga ehersisyo na angkop sa inyo para maibalik ang balanse sa inyong pelvic floor. Ito ay parang physical therapy para sa inyong intimacy. Mga techniques sa pag-uugali, behavioral techniques. Marahil ang mga pinaka-transformatibong teknik ay ang mga nauugnay sa pag-uugali. Nangangahulugan ito ng pagdahan-dahan at paglalaan ng mas maraming oras para sa foreplay at arousal. Nangangahulugan ito ng bukas na komunikasyon sa inyong partner tungkol sa kung ano ang masarap sa pakiramdam at kung ano ang hindi. Ang pagsubok ng mga bagong posisyon, madalas na ang babae ang nasa ibabaw para makontrol niya ang lalim at bilis ng penetration ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang layunin ay ilipat ang focus mula sa pakikipagtalik na may iisang layunin patungo sa parehong kasiyahan at pagtuklas. Vaginal dilators. Ito ay mga makinis na aparato na hugis tubo na may iba't ibang sukat. Ginagamit ang mga ito upang dahan-dahan at paunti-unting i-stretch ang mga tissue sa ari at higit sa lahat upang sanayin muli ang koneksyon ng isip at katawan. Sa pamamagitan ng pagpasok nito sa inyong sarili, sa isang kalmado at kontroladong kapaligiran, maaari ninyong turuan ang inyong mga kalamnan sa pelvic na ang penetration ay hindi kailangang katumbas ng sakit. Ito ay isang mabisang paraan upang malampasan ang takot at hindi sinasadyang pagigpit ng mga kalamnan ng vaginismus. Ang kagandahan ng mga di-medical na pamamaraang ito ay hindi lamang nila ginagawang hindi gaanong masakit ang pakikipagtalik. Muli ka nilang ikinokonekta sa iyong katawan. Binibigyan ka nila ng kapangyarihan na maging aktibo sa iyong sariling kasiyahan at patahimikin ang ingay ng pagkabalisa. At sa isang paraan, ipinapaalala nila sa iyo na ang sexual na intimacy ay hindi lamang tungkol sa performance, ito ay tungkol sa presensya. Ngayon, para sa ilang kababaihan, sapat na ang mga pamamaraang ito. Para sa iba, lalo na sa mga may malubhang vaginal atrophy, dahil sa pagkawala ng estrogen, ang gamot ay maaaring mag-alok ng pangunahing suporta. At iyan ang susunod nating tatalakayin. Dahil habang makapangyarihan ang mga pagbabago sa pamumuhay, mayroon ding mga tiyak na gamutan na maaaring gumana kasabay nito upang matulungan kang makamit ang pangmatagalang pagbabago. At ang mga option ay mas ligtas at mas epektibo kaysa sa iniisip mo. May mga paggamot na base sa gamot para sa masakit na pakikipagtalik. Dumarating ang isang panahon na sa kabila ng ating pinakamahusay na pagsisikap sa mga lubricant physical therapy at kahit sa muling pagsasanay ng ating mga reaksyon, nananatili pa rin ang pinakaugat ng problema. Iyon ang sandaling maraming kababaihan ang tumitingin sa akin at nagsasabi, Drastor de la Paz, sinubukan ko na po. Ginawa ko na ang lahat ng sinabi ninyo, pero masakit pa rin. At sa sandaling iyon, may nakikita akong nagbabago dahil ang tunay nilang tinatanong ay, mayroon pa po ba akong magagawa? O hanggang dito na lang ba ito? Ang sagot ay oo, mayroon pa tayong magagawa. At hindi-hindi ito ang katapusan ng inyong kwento. Ang mga medikal na paggamot, kapag ginamit ng maingat at may gabay, ay maaring maging isang napaka-epektibong kasangkapan sa paggamot ng masakit na pakikipagtalik, lalo na kapag tinutugunan nila ang pinakaugat na sanhi, ang pagkawala ng estrogen sa mga tissue ng ari. Ngunit ang susi
ay ang pag-alam kung ano ang mga opsyon na magagamit at pag-unawa kung paano sila gumagana sa iyong katawan, hindi laban dito. Local na estrogen therapy. Ito ang gold standard at isa sa pinakaligtas at pinakaepektibong lunas para sa vaginal atrophy. Ito ay nagsasangkot ng paglalagay ng napakababang dosis ng estrogen direkta sa mga tissue ng ari. Hindi ito katulad ng mga tableta ng systemic hormone therapy na naging alalahanin noon. Dahil napakababa ng dosis at lokal itong inilalapat, napakaliit lamang ang nasisipsip sa ibang bahagi ng katawan. Ito ay may iba't ibang anyo, mga cream tulad ng Estrace o Premarin na ipinapasok gamit ang isang aplikador ilang beses sa isang linggo. Isang malambot at nababaluktot na sing-sing string na inilalagay mo sa loob ng ari kung saan dahan-dahan itong naglalabas ng estrogen sa loob ng 3 buwan. Isang maliit na tableta para sa ari Vagifem Imvexi na ipinapasok mo gamit ang isang disposable na aplikador. Ang mga produktong ito ay direktang gumagana sa lining ng ari upang ibalik ang kapal, pagkaelastiko at natural na lubrikasyon na epektibong binabaligtad ang mga pagbabagong nagdudulot ng sakit. Ospemifene Osfena ito ay isang tableta na iniinom araw-araw ngunit hindi ito isang hormone. Ito ay isang uri ng gamot na tinatawag na SERM Selective Estrogen Receptor Modulator. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagkilos na parang estrogen sa mga tissue ng ari na nagpapabuti sa kanilang kalusugan. Ngunit hindi ito kumikilos tulad ng estrogen sa suso o matris. Ito ay isang mahusay na option para sa mga kababaihan na mas gusto ang isang oral na tableta o hindi maaring gumamit ng mga produktong may estrogen. Prasterone Intrarosa. Ito ay isang pang-araw-araw na insert sa ari na naglalaman ng DHA, isang mahinang steroid hormone. Sa loob ng mga selula ng ari, ginagawang estrogen at testosterone ng katawan ang DHA na kailangan para muling buuin ang malusog na tissue. Isa pa itong mahusay na non-systemic na opsyon na nagpapanumbalik sa kapaligiran ng ari. Mahalagang tandaan na walang perpektong gamot. Bawat opsyon ay may sariling mga pagsasaalang-alang at hindi lahat ng opsyon ay tama para sa bawat babae. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pakikipagtulungan sa isang doktor na nakakaunawa sa mga detalye ng kalusugan ng kababaihan, lalo na sa pagtanda. Hindi lamang ito tungkol sa pagsulat ng isang reseta. Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang diskarte para sa iyong buhay, iyong katawan, at iyong mga layunin. Ang nais kong makuha ninyo mula rito ay pag-asa. Dahil kapag pinagsama ninyo ang medikal na paggamot sa intensyon kapag isinabay ninyo ito sa komunikasyon pasensya at kahandaang bawiin ang inyong intimacy, ang mga resulta ay maaaring maging malalim. Ngunit heto ang pinakamahalagang bahagi. Nasaan ka man sa iyong paglalakbay, mayroong maliliit at makapangyarihang mga aksyon na maaari mong gawin simula ngayon na maaaring humantong sa pangmatagalang pagbabago. Hindi mo kailangang maghintay ng reseta ng perpektong sandali o ng pahintulot ng sinuman. Ang susunod na kabanata ay nagsisimula sa iyo at sa huling bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano eksaktong magsisimula. So, ano ang maaari mong gawin ngayon? Sa ngayon maaaring dalawang magkaibang bagay ang nararamdaman ninyo ginhawa na mayroong mga sagot at marahil ay kaunting pagsisisi na hindi ninyo ito nalaman ng mas maaga. Normal lang yan. Napakaraming kababaihan na ang nakausap ko na nabuhay nang may masakit na pakikipagtalik sa loob ng maraming taon, iniisip na ito'y isang bagay na kailangan nilang tiisin. Ang ilan ay ipinapalagay na sila'y masyadong matanda para sa kasiyahan. Ang iba ay takot pag-usapan ito kahit sa kanilang mga asawa o partner. Ngunit ang totoo, gaano man katagal na itong bahagi ng iyong kwento, may mga hakbang kang magagawa ngayon din sa araw na ito na maaaring magsimulang baguhin ang iyong karanasan sa isang tunay at pangmatagalang paraan.
gusto kong mag-alok sa inyo ng isang panimulang punto. Hindi isang reseta, hindi isang milagrong lunas, kundi isang landas. Isang bagay na maaari mong balikan, isang hakbang, sa bawat pagkakataon nang may kumpiyansa. Simulang bigyang pansin. Magsimula sa pamamagitan ng muling pagpansin sa iyong katawan. Hindi nang may pagkadismaya o paghusga, kundi nang may tapat na pag-usisa. Saan eksakto masakit? Kailan nagsisimula ang kaba? Anong uri ng haplos ang masarap sa pakiramdam? Ang pagiging mulat lamang sa mga senyales ng iyong katawan ay isang paraan ng pagbawi ng kontrol. At ang kamalayan ay humahantong sa pagpili. Gumamit ng moisturizer at lubricant. Pumunta sa botika o online at bumili ng mataas na kalidad na vaginal moisturizer at isang hiwalay na lubricant. Simulang gamitin ang moisturizer ng regular at gamitin ang lubricant ng sagana tuwing kayo ay magtatalik. Ito ang nag-iisang pinakamahalagang unang hakbang na maaari ninyong gawin sa inyong sarili. Kilalanin ang inyong pelvic floor. Kilalanin ang mga kalamnan na ito. Magsanay na parehong higpitan ang mga ito isang kegel at higit sa lahat ganap na i-relax ang mga ito. Humiga ng nakatihaya na nakabaluktot ang mga tuhod at magsanay ng malalim na paghinga gamit ang tiyan nararamdaman ang pag-relax at pagbaba ng pelvic floor sa bawat pagbuga ng hininga. Baguhin ang pananaw sa intimacy. Bigyan ng pahintulot ang inyong sarili at ang inyong partner na ilipat ang layunin mula sa pakikipagtalik patungo sa kasiyahan. Maglaan ng mas maraming oras sa outer course mutual masturbation at iba pang uri ng haplos na hindi nagdudulot ng sakit. Ang muling pagbuo ng intimacy ay nagsisimula sa muling pagbuo ng kumpiyansa sa kasiyahan. Harapin ang inyong stress. Alam ko na sa yugtong ito ng buhay, ang mga pressure ay hindi naman talaga nawawala. Nagbabago lang sila ng anyo. Ang bigat na iyan ay nadadala sa silid-tulugan, aminin man natin o hindi. Ang mga kasanayan sa mindfulness, simpleng paghinga, o kahit ilang tahimik na sandali bago ang intimacy ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang pagpapakalma sa iyong isip ay tumutulong sa iyong katawan na mag-relax, makipag-usap sa inyong doktor, mag-schedule ng appointment at direktang buksan ang usaping ito. Huwag mahiya. Direktang itanong, maaari po bang ang sakit ko ay mula sa vaginal atrophy? O kwalipikado po ba ako para sa lokal na estrogen therapy? Ang pagiging tagapagtaguyod ng iyong sarili ay lubos na nakapagpapalakas ng loob. Kausapin ng inyong partner. Ito ang pinakamalaki. Huwag magsarili. Huwag magpanggap na hindi ito nangyayari. Ang pagiging bukas sa kahinaan ay hindi kahinaan. Sa katunayan ng ilan sa mga pinakamatatag na babaeng kilala ko ay ang mga handang magsabi, mahirap ito para sa akin. Masakit pero gusto kong mapalapit sa iyo. Pwede mo ba akong samahan at pagpasensyahan habang inaayos natin ito? Ang pag-uusap na yon ay maaaring maging isang mahalagang pagbabago hindi lang para sa inyong buhay sexual, kundi para sa inyong buong relasyon. Ang mga hakbang na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit sila ay makapangyarihan. Ang landas tungo sa pagbabago ay hindi binubuo ng malalaking hakbang. Ito ay binubuo ng pare-pareho at makabuluhang mga pagpili. At ang kagandahan nito, hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa isang bagay, isang pagbabago, isang tapat na sandali, at hayaan itong magdala sa iyo sa susunod. Dahil kapag ang isang babae ay inako ang kanyang kalusugan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa sarili, lahat ng bagay sa paligid niya ay nagsisimulang magbago. Bumabalik ang kumpiyansa, lumalalim ang intimacy, at ang dating tila, isang tahimik na pakikibaka, ay nagiging isang pinagsasaluhang tagumpay. Isang huling kaisipan mula kay Dr. De La Paz. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong huminto sandali at kilalanin ang isang mahalagang bagay. Nakagawa na kayo ng higit para sa inyong sarili kaysa sa karamihan ng kababaihan.
Pinili ninyong makinig umunawa at harapin ang isang bagay na itinatago ng karamihan sa likod ng pader ng katahimikan at kahihiyan. Iyan ay nangangailangan ng tunay na lakas. Bilang isang taong nag-ukol ng mga dekada sa pakikipag-usap sa mga kababaihang tulad ninyo, masasabi ko ng may ganap na katiyakan ng lakas ay hindi matatagpuan sa pagpapanggap na maayos ang lahat. Ito ay matatagpuan sa tahimik at matatag na pagpili na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Heto ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang inyong halaga bilang isang babae ay hindi kailanman nasukat sa kakayahan ninyong magkaroon ng isang partikular na uri ng pakikipagtalik kundi sa inyong presensya. Hindi ito tungkol sa kung ang pakikipagtalik ay walang sakit, kundi tungkol sa kung gaano kalaki ang inyong pagmamalasakit. Hindi ito tungkol sa pagiging perpektong partner, kundi tungkol sa pagiging matiyaga sa inyong mga pagsisikap na kumonekta magmahal at magpakita para sa inyong sarili at sa taong mahal ninyo. Sa edad na 60-70 o higit pa hindi kayo isang kumukupas na bersyon ng inyong nakababatang sarili. Kayo ay isang babaeng mayaman sa karanasan karunungan at isang malalim na kakayahan para sa isang iba't ibang at marahil mas makabuluhang uri ng intimacy. Hindi ito tungkol sa paghina. Ito ay tungkol sa muling pagbibigay kahulugan. At kayo ang magpapasya kung ano ang magiging itsura niyon. Marami tayong napag-usapan ngayon mula sa pag-unawa kung ano ang masakit na pakikipagtalik at kung ano ang sanhi nito hanggang sa maraming paraan upang malunasan ito, mayroon man o walang gamot. Ang pangunahing aral ay ito: hindi ka sira, hindi ka nag-iisa, at hindi ka walang pag-asa. Ang landas tungo sa pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang at nagawa mo na iyon sa pamamagitan ng pagiging narito. Salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin ng inyong oras at atensyon. Ito ang inyong imbitasyon na ituloy ang pag-unlad, hindi ang pagiging perpekto. Magsalita, sumubok ng bago, at ibigay sa inyong katawan ang pangangalaga at respeto na nararapat dito sa bagong kabanata ng inyong buhay. Ikinararangal ko kung ibabahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Kahit isang simpleng puwan lang para ipaalam sa akin na nakatulong ito ay malaking bagay na. Pakishare ito sa isang kaibigan, isang kapatid o sinumang babae sa inyong buhay na maaaring tahimik na nahihirapan. At panghuli, mag-subscribe para sa mas marami pang tapat na usapan tungkol sa kalusugan ng kababaihan. Kayo ay karapat-dapat sa pagsisikap na ito. Noon pa man.